1 year ago, I lost my best friend, Luis, to an accident. Nandun ako nung time na kakatapos lang mangyari ng aksidente and sinugod namin siya sa ospital. Sa 5 stages of grief, doon nagsimula yung denial ko. Nung time na nakatayo ako doon, nakatulala at hindi makapaniwala sa nakita ko. I was like, hindi to nangyayari, magiging okay din siya, even though kakasabi lang na dead on arrival na siya. Ang denial ay ang initial shock or disbelief ng isang taong nag-grieve. Sa stage of anger, lumalabas yung frustrations ng isang taong nag-grieve outwards. Ito yung mga times na naiisip ko na ang unfair ng mundo kasi kinuha nila sa akin yung best friend ko na tanging nakakaintindi sa akin. Then nagkakaroon ng stage of bargaining kung saan gusto mong ma-reverse yung sitwasyon. Kaya nangangako ka or nakikipag-negotiate ka sa Diyos para ma-reverse nga yung situation kahit alam mong wala na. Papasok din yung depression stage kung saan nagagrasp mo na yung reality ng sitwasyon. Kaya nagiging hopeless ka, nagiging malungkot ka, or minsan gusto mo pang mapag-isa. Naalala ko nung last year, finals namin yon and kakatapos ko lang mag-exam and naglalakad ako nun pa uwi, umiiyak ako, wala akong pakialam sa mga tao nun. And pag uwi ko, ang higpit ng yakap ko kay mama at umiyak ako sa kanya. And darating din sa acceptance kung saan tanggap mo na, nakahanap ka na ng peace, and kaya mo nang mabuhay sa bagong sitwasyon na wala na yung nakasanayan mo. Mahabang proseso ang grieving at wala tong specific timeline na sinusunod. Take note na hindi siya necessarily in order and isa lang siyang guide. Pwede mo tong maranasan sa iba't ibang order. Ako, tanggap ko na yung sitwasyon and masaya ako pag inaalala ko yung times na nagkaroon ako ng isang parang kapatid na rin na best friend. Natuto akong bumangon and ayun yung dahilan kung bakit kilala niyo ako ngayon and kung bakit marami akong na-achieve pagkatapos nun. And that's what I call finding meaning. Yan ang experience ko sa Kubler-Ross 5 Stages of Grief.